Check na tayo. For our light check, syempre, alamin muna natin kung ano ba yung mga bagay-bagay na karaniwang katanungan para sa ating mga kababayan. May makakasama tayo. At ito po about sa kalusugan, syempre. May makakasama tayo via Zoom. Narayan po si Dr. Allen Kirit. Or ano po ba, mamaya patanong natin kung paano binibigkas. Isa pong internal medicine at adult disease specialist at alamin natin yung ilang mga katanungan ng ating mga kababayan. Ano nga ba isang internal medicine at adult disease specialist? Magandang gabi po, Doc. Welcome po sa aming program. Ako po si Earl Bringas. Kasama ko po si Alvin Diesel. Hello po, magandang gabi po. Hello, good evening sa inyong lahat, Ayun. Sir Earl and Sir Alvin. Ayun, Hello magandang gabi po, Doc. How are you po? And kamusta po ang inyong naging January? Tinanong talaga po magkamusta yung January. Mabuti naman, mabuti naman. Apo, Doc, first question ko po sa inyo is, ano po ba ang saklaw ng isang internal medicine at kailan po dapat magpatingin sa isang internist? Ayun. Okay, para sa ating mga tigapakinig, no, ang internal medicine talaga or internist na tinatawag, kami yung sumusuri sa mga adult diseases. Okay. So, kung meron tayong pediatrician, kami yung gumagamot or sumusuri sa mga 19 years old pataas. Kasi ang pediatrician hanggang 18 years old, then kami 19 onwards. Usually, dapat nagpapatingin ang mga pasyente o mga adult 19 to 65 every 3 to 6 months. At least every 3 to 6 months. Doc, ano yung madalas po na karaniwang sakit po na dala-dala po ng mga adult na pasyente po ninyo kapag nagpapakonsulta na po sa inyo? Okay. Sa ngayon, no, ang pinaka-common natin, actually sa lahat naman ng season, no, Apo. cough and colds pa rin. Ayun. Fever, mga flu, okay? Pero, yung mga sakit kasi na matatanda, common, yung mga diabetes, hypertension, obesity, stroke, cancer. So, lahat yon nakikita rin namin sa practice. Okay. Doc, bakit ipaalala natin sa mga kababayan na nakikinig sa atin sa radyo at mga nanonood sa social media, bakit nga po ba mahalaga yung lagi pong lumalapit sa mga katulad po ninyo na internal medicine or internist po, para po kahit na ito yung example po, kahit na wala ka namang masyadong nararamdaman Wala ka sa na ngayon. nararamdaman. Pero bakit po ba mahalaga na yung regular na medical check-up kahit wala pang nararamdaman? Kasi ang ugali nating yung mga Pilipino, okay pa ako, wala pa ako nararamdaman. Mga ganung bagay, Doc. Di pa ako tinatabla ng kung ano-ano. Ganun. Ayun, Sige Doc. po, Doc. Sige po, Doc. Sagutin niyo po, Doc. So mostly kasi na mga sakit natin, no, yung mga sakit na mga adult, asymptomatic. Okay? Apo. So ibig sabihin, wala tayong nararamdaman agad-agad. Especially pag early stage. Ngayon, kapag malala na kasi, dun tayo medyo nahihirapan gamutin yung mga pasyente natin. Especially kung uncontrolled yung diabetes, dun nagpo-produce na symptoms kasi. So, kaya dapat ine-encourage namin yung mga pasyente namin o yung mga adult na as early as kahit walang nararamdaman, basta 19 years old pataas, magpa-screen sa doktor or magpakonsulta kahit walang nararamdaman para at least mas madali ang gamutan at more on prevention ang approach kaysa sa i-cure na agad natin kung meron ng sakit. So, Doc, ito po, dagdag na question ko lang po, no? So, advisable po pala talaga na, kumbaga, annual, nagpapa-check up ka, just like na ginagawa ng mga kumpanya na nire-required po yung mga empleyado nila na dapat every birthday, meron kang annual examination or annual check-up, Doc. Yes, of course. Dun sa iba kasi yung physical exam na sa trabaho, no? Kasi ang pinag-uusapan natin doon talaga yung more on work-related lang. Pero kung talagang for monitoring, for screening ng mga health natin, every 6 months talaga. Kasama yung glucose, mga cholesterol, okay? Okay. Ang nangyari po kasi sa akin, Doc, every after 2 years ang nangyari.
Hmm. Kasi nung time po na nag-start ako magtrabaho, mga 21 or 22, mga ganyan. So, every after 2 years ang aking check-up. Pero ngayong 30 na tayo, partner. Ay, Kailangan na road to every 30 na. every 6 months na pala. Every 6 months, yes. Ayan. So, sa mga 30 ko pong mga kapwa dyan, wag pong every after 2 years, ha? Kasi alam nyo, tama, Doc, no? May makasakit talaga katulad nung heart disease, high blood na talagang traitor. Wala kang nararamdaman ngayon, bigla ka na lang Surprise! bigla ka na lang masusurpresa na wala na because of that disease. 'Di ba, Doc? Tama po ba? Yes, oo, common yun, lalo na sa hypertension and Yun. diabetes. Bigla na lang yung ibang patient, di nila alam, hypertensive sila, stroke na pagdating sa amin. So, meron na mga major complications. Kaya importante na kahit walang nararamdaman, at least i-check natin. Okay? Yun. Very important. Phone in question kasi namimili kami ni Paring Erlo sa ito nandito na rin lang. Namimili kami ngayon sa paglalakad. Ayan, Doc. Makakabuti ba yun sa isang tao? Yung tipong Walking, Doc. Walking, Ayan, mga ganyan. saan? Yes, oo. Actually, na-encourage namin mag-exercise at least 2 to 3 times per week. Okay? Simple walking, pwede na yon. At least 30 minutes walking. Healthy na yon. At saka, siyempre, dagdagan din natin yung mga iwasan natin yung mga matataas sa cholesterol, bad cholesterol, Opo. and kumain ng Nasustansyang healthy. pagkain. So, more on healthy diet. Okay po. Ayun. Doc, last na lang sa aming part, ano po ang paalala nyo dun sa mga taong mahilig mag-self-medicate sa halip na kumonsulta agad sa doktor? Kasi yung iba, masakit ulo ko, inuman ko lang yan Ng toot ng baka ma-branding tayo dito, masingil para tayo. kay hamon, ganun. Ayan. Yung safe daw kahit walang laman tiyan. Yan, Doc. Sige po, Doc. Yes, okay. Ina-encourage namin na wag mag-self-medicate kasi dun kasi nagkakaroon ng mga complications or adverse reaction dun sa mga gamot, especially pag hindi tama ang dosage. Apo. So, importante na hindi lang tayo puro AI kasi ang pag-treat, ang paggamit ng gamot, individualize yan. Hindi yan, minsan depende pa yan sa weight or depende sa timbang ng pasyente para ma-attain natin yung proper dosage. So, kaya kami mga doktor, medyo strict kami na ayaw namin yung self-medications kasi doon nagkakaroon ng problema minsan. Apo. Then, nagkakaroon, especially sa antibiotics, nagkakaroon ng resistance. Yung mga ka-checkpoint natin dyan, ha, hindi po si Dr. GPT ang ating pupuntahan. Totoong doktor po, Dr. ha. GPT. Yung meron pa yung Dr. AI, yung mga nakikita natin online na nagpo-post na ako si ganito. Wag kayo ko-konsulta doon please. Wag kayo ko-konsulta doon para maingatan ng ating mga kalusugan. All right. Anyway, maraming salamat po, Doc Allen. Kirit po ba or Kirit, Doc? Kirit. Ayan, Dr. Allen Kirit. Ayan, baka po may gusto na lang kayong batiin. Sige po, Doc, nais go po ahead. kayong sabihin po sa mga listeners natin po at sa mga nanonood sa social media. Go ahead po, Doc. Ayan. Okay, para sa ating mga nanonood or nakikinig, ang aming advocacy or ini-encourage namin mga doktor na magpa-check up ang mga adult, 19 to 65 years old, at least every 6 months. And panatilihing healthy ang pangangatawan. Ayun. Proper diet and exercise pa rin. And also, I would like to thank La Visual Corporation for having me here. Ayun, Ma'am Lelaine. Ayan, hello po. Ma'am Lelaine po at saka sa mga nangunguna po sa La Visual Corporation. Hello po sa inyo, magandang gabi po. Yan po ulit si Dr. Allen Kirit, RMT doctor, saka internal medicine, adult disease specialist po. Doc, maraming salamat. Thank you po, Doc. Thank you po sa Okay, kaalaman. welcome. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Doc.